Hi guys, this is Neil and welcome back for another online educational vlog. So ang video na ito is sa chapter 4 on the discussion of the 10 reasons supporting why you should take your master's degree, focusing on the subject of career change opportunities. So bago natin simulang i-describe ang career change and enumerate kung ano yung mga factors and limitations na nakaka-affect dito, basahin muna natin itong quote ba ito or something description lang. So ito yon. Taking a master's degree can be a powerful pathway for those looking into transition to a new career field. Yes, kasi bakit? Dahil ang master's degree nga nagbibigay sa'yo ng specialized learning or specialized knowledge on specific fields or career fields. Kaya naman po pwede kang mag-transfer from one career to another, from one industry to another, from one senior leadership position to another senior leadership position in a different field. Bakit? Kasi whether nag-search ka ng mga better opportunities or higher income levels or personal fulfillment sa pagtatrabaho or whatever na ginagawa mo ngayon, ang advanced education talaga, most especially postgraduate degrees, will help you build your professional and of course, magkakaroon ka ng confidence on how to justify it. Kaya naman magkakaroon ka ng chance to compete with other job prospects or candidate na nag-a-apply ng certain transfer din or transition. So dito naman i-describe natin ang career change. So ano nga ba ang career change? So ito yon. Career change refers to moving from one professional field to another. Yun yung binanggit ko ng pinakauna talaga na parang idiomatic expression ba yan? Na pwede ka nga mag-move from one professional field to another or one industry to another. Kasi dahil yan sa mga to. So ito yung examples kung bakit siya pwedeng mag-transfer from engineering to business management, from teaching to human resources, from finance to data science. And ang pinaka-example na pwede kong maibigay sa'yo is I transferred from housekeeping to engineering. Can you imagine na isa akong cleaner na nagpunta ng technical career. So ang hirap nun. Kahit ako hindi ko alam, tuloy ko yung kwento ko sa previous vlog, akala ko hindi ako magtatagal ng 2 years sa engineering department kasi ang hirap intindihin ng technical terms ng mga item. Kasi ang nangyari kasi dyan, tatlong klase kasi yan. Merong common terms. Ano ang tawag ng mga tao in common sa isang item? Merong technical terms. Ano ang engineering term sa item na to? Kasi iba-iba yun eh. Commercial term. Anong tawag ng mga supplier and companies sa item na to? So kailangan mo ipagsama lahat yan at kailangan mo intindihin kung alin dyan sa part na yan ang maiintindihan mo kapag sinabi ni supplier na ganito, paano mo itatranslate ito sa technician mo at paano mo ipapaliwanag doon sa management mo. Yun yung problema doon. Kaya akala ko hindi ako magsusurvive. Pero na-survive naman, natuto pa ng marami. Kasi nga, gawa yan ng master's degree na nagbibigay sa'yo ng knowledge, hindi lang sa master's degree, yung pagkuha ng ibang qualifications din. Nagbibigay yun sa'yo ng mga credentials and credibility and yung mga knowledge na kailangan mo para isupport yung transition mo into a better, successful journey. Hindi lang para sa current or in the future na din, most probably, sa long-term goal mo as a professional. So, move tayo dito sa paano nga ba nakakatulong ang pagkakaroon ng master's degree para ma-enable ang isang career change ng isang tao or isang individual or isang professional. So, ito yung unang factor. It helps the individual to acquire new knowledge and skills. Yes, kasi nga, ang master's degree program can help you to learn more fundamentals from a new field, for a different field, or a different working area, a different profession, or a different management area. Marami kasing ituturo sa iyo ang master's degree. Plus, bukod sa natututo ka sa iba-ibang area, nade-develop pa yung relevant technical and professional skills mo kung meron kang potential doon sa area na yun. Mas made-develop pa siya. Kasi nga bakit? Kasi ang current background is the one which bridges the gap between your new career path. So yun yun. Kasi nga, gaya ko na wala namang background sa engineering, pero malaki ang interest ko. Pwede mo kasing gawing current background yun.
interested talaga ako na matuto ng something. Kaya siya naging tulong sa paglipat ko ng bagong career, hindi lang doon sa qualification. Second factor naman is gaining recognized credentials. Yes, kasi nga, ang pagkakaroon ng master's degree, especially kapag recognized ang isang institution, most often, maraming employer na naghahanap ng formal qualifications in that specific field din kasi. Or specific management areas. Kasi, ang master's degree din helps to validate your competence and commitment sa bago mong career. Bukod doon sa pag-i-interview sa'yo. Kasi, first is qualification na requirements, experience, and your interview, actual. Kung tama ba yung qualification na nandyan doon sa experience mo, doon sa ini-explain mo sa interview. Yun yung matching dyan. Cross-matching kasi yan. So, third tayo na factor which is, it will help you to build a new professional identity. Yes, kasi pwedeng ma-shift ng pagkakaroon ng master's degree ang iyong academic and professional profile or goals later on. Kasi magkakaroon ka ng confidence from the learning na nakuha mo sa isang bagong field na nai-apply mo na rin and nagustuhan mong puntahan or lilipat ka talaga doon for that reason na interested ka to learn more, better, and more on that area. So yung mga yon, natuturuan ka na or natutulungan ka niya mga yan to rebrand yourself professionally, yung better talaga, yung much improved type ng person. Yun yung important na consideration dyan. Fourth reason naman is, or fourth factor is the access to entry points in a new industry. Yes, kasi marami namang program na nag-offer ng internship. Pwedeng industry projects siya na program, pwedeng career support services. Marami dito ang pwede mong gamitin para makapag-entry into a career shift or field shift ng iyong trabaho. Fifth naman, which is expanding your network. Yes, nabanggit ko yan sa pinakaunang main vlog, which is the master's degree program will help you to connect with different people. Examples are the faculties, the industry professionals na looking to hire for the best applicant, and your peers or kakilala mo na nasa field. So yun nga yun. Kahit hindi ka ganun ka-expert kung kilalang kilala ka at malakas ang kapit mo, kawawa yung mga mas deserving pa na applicant dahil nga masasagasaan sila dahil sa iyo. So better to get it in a most professional way na individual justification talaga siya. Hindi lang yung dahil may kakilala ka. And kung ikaw ay naghahanap ng career shift, ito naman yung challenges na dapat mong i-consider para maging successful ka dyan sa career change na yan. Ito yung una. Starting from a lower position. Yes, reality. Kasi nga, pag nag-shift ka ng career or nag-iba ka ng career talaga sa, for example, gaya ko, kung gusto mo mag-iba ng career, pwede. Merong nagre-recruit. Kaya lang, mas mababa ang position dahil nga bago siya. Nakikipag-deal ako na kahit taasan lang ng supervisor. Ayaw eh. Huwag na. Hindi ako willing bumaba para doon. Kasi for what reason? Yun. Hindi, ang sabi nga nila pag doon ka doon sa junior or mid-level, pero mostly ibabagsak ka talaga sa pinaka-baba. Kaya ayaw ko na din. Okay na ako dito. Sa current position ko. And ang career shift kasi, or career change talaga, often yan, grabe ang sacrifice mo sa una. Pero it's a long-term gain din kapag nag-succeed ka sa transition. Yun lang yung tatandaan mo dyan. Next, challenges to consider din is the time and financial investment. Yes, kapag kasi nag-pursue ka ng master's degree, oras din yan. And finances din yan. Kasi yun nga, as lagi ko nakukwento na nag-loan nga ako to finish my master's degree in engineering management. More than a half noon na i-loan ko. Ngayon, binabayan ko na konti na nga lang ang kulang. So, yun yung isa sa mga negative impact on taking master's degree na hindi ka fully financially prepared. The third challenges to consider is transferability of previous experience. Kasi nga, not all past experience will be counted on your current field ng mastery na kinuha mo. Gaya ko, hindi counted yung most housekeeping experience kasi hindi naman nagmamap yung engineering ng floor, hindi naman nagkukuskus ng CR, hindi naman nagbe-beddings. So, kaya nga hindi siya carried out. Ang naka-carry out lang is yung administrative position na meron ako doon. Ang mangyayari niyan kasi, kailangan ko pa ulit na mag-apply ng additional effort para maka-adapt ulit sa another
areas, which is time taking. Fourth naman na challenges to consider is market competition. Yes, kasi nga, pwedeng magkakaroon ka ng kakompete na may relevant experience on the field at tumama na dun sa maximum work experience required kahit wala ang master's degree. So again, malaki ang value ng practical working experience kasi nagiging critical yun as success factors ng job market. So move na tayo dito sa key factors na nakaka-influence sa successful career change. So ito yung una, choice of program. So ang program ba ay designed for career switchers or just one way? Yan ba ay MBA, conversion courses, or ano pa bang other effective na courses? Yan ba ay a well-structured plan or course plan or program para maging isang transition? Number 2 is yan ba ay industry demand? So high demand field ba yung career na transition na pinili mo at mas easy bang mag-transfer dyan or mag-transit? Yan ba ay low demand sa field na may limitation ng opportunities? Yun ang mga kailangan mo i-consider. Yan ba ay third, practical experience opportunities? So dito sa part na to is, yan ba ay about internship projects or real-world exposure na essential yun para matuto ka ng bagong skills and abilities. Ang knowledge na rin, and attitude. Yan ba ay nagpo-provide ng hands-on experience sa field kasi iba rin yung value nun kung naka-experience ka niyan. And fourth is transferable skills ba yan? So yan ba ay skills like communication, leadership, problem solving, or analytical skills na pwede mong ituro at i-transfer sa iba? Kasi, pwede kasing kung malakas yung support na yan sa mga industries and nakakasupport sa transition mo, then of course you will be successful in changing career. Fifth factor that influences is networking and connections. So again, lagi siya nababanggit kasi nga networking and connections is not only about yung under the table or kakilala. It's about building relationship din kasi sa new field or crucial kasi yung gagawin mo na yun talaga. It's very crucial para mas marami mag-recommend sa'yo. Referral and mentorship can accelerate your entry. Yun, another one. Referral, recommendation, mentorship ng mga kailangan mo ma-improve sa sarili mo. Yun ang isa sa mga magpapa-accelerate kung bakit ka magkakaroon ng career opportunity na bago or promotion or another recognition or another bonus ba yun? Incentive pala, incentive. So yun yun. Nag-isip pa ako. Dito naman sa video na ito lang yung masasabi ko sa huli niyan. Ang pagkuha ng master's degree ay pwede mong maging daan or maging tulay para makapag-change ka sa bago mong career. Pero ang pag-cruise kasi niyan, kailangan very strategic ka and very solid ang effort mo. And of course, meron kang clear goal kung ano ba talaga ang gusto mong gawin after niyan. Kasi kung maganda ang plano mo, kung tama, kung maayos at para sa ikabubuti mo, yung plan mo sa career change na yan will of course end up sa isang career upgrade or improvement. So yun lang yun. So thank you for watching this vlog. Please don't forget to comment, like, and subscribe sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next educational vlogs. Bye!